very meaningful Mother's Day presentation at bibigay ng parangal sa mga nanay. No? Wala pa akong balita sa Angeles. Kung nangyari sa kanya po Mother's Day. Ito. At then, no, ay nagdaas din po kami kanina na Lord's Supper sa Lumuban. At pinagpa natin ang Panginoon. Alright, di mo ko sa iba, gusto mo Romans chapter 12. Di mo Romans chapter 12. Romans chapter 12. Okay, nandiyan po kayo? Kung may minanay na ating pupusan ng sabayan, verse number 2. Romans 12 and verse number 2. Tayo lahat ready? Basa. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. The perfect will of God. At yan ang tanging pinili natin kung pag-usapan ngayon gabi. Now, alam niyo po mga tatandaan natin, the Christian life needs to be full of confidence. Tayo as a Christian, nais ng Diyos, tayo mamuhay na tayo mayroong kapalatagan ng kalooban. Payapa tayo. No? Namumuhay tayo na walang pag-aalinlangan, walang kabalisahan. Yung ba rin siya? Yan ang nais ng Diyos sa buhay natin pare-pareho. Walang pagmamalaki, walang pagayabang, pero meron tayong katiyakan, kapalatagan, sapagkat ating pong nakilala ang Panginoon, ating pinangahawakan ang kanyang mga pangako. Kaya siya? At higit sa lahat, panatag ka, payapa ka, wala kang doubt, sapagkat alam mo na ginagawa mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Diba siya? Sapagkat yung tinatawag na kapalatagan, kapayapaan, ito po'y bunga po ng tinatawag na meron kang confidence na alam mo na nasa kalooban ka ng Diyos. Ano yung siya? Amen? Naroon ka sa lugar, nais niya para sa iyo. Ginagawa mo yung kanyang layunin talaga sa buhay mo. Yung palagi. Amen yung siya? Amen? Amen? Now, anong bunga nun? Kapanatagan at kapayapaan. Okay? So, natutuhan mo kung ano ang takalakas. Yes, perfect will of God. Now, merong 5 bahagi sa Christian life na importante na ikaw ay panatag, kayapa. Yung bang kaya mong sabihin na I have no doubt. Wala akong pag-aalilangan. Hindi na ito. Number 1, that the Bible is the Word of God. Importante yan sa ating buhay. Hindi ka magiging matatag, panatag at payapa kung mayroon kang pagdududa sa Bible. Ano na sila? Amen? Na kaya mo sabihin, I have no doubt that the Bible is the Word of God. Alright? Importante yan. Ano po? Okay, na kaya mo sabihin na heaven and earth shall pass away, but my word, sinabi ng Diyos, shall not pass away. It liveth and abideth forever. Alright? Walang panahon sa mundo nito na wala ang Word of God. Okay? Secondly, yung bang kayo mo sabihin na, I have no doubt that salvation is by grace through faith. Yes, this is importante yan. Okay?
Hindi dahil sa mga ginawa mo at gagawin mo. Taliwanag ba? Amen? Importante yan. Na alam mo sa sarili mo na hindi ka saved sa pagkakabautismo ka. Alam mo na ikaw ay saved at yung langit ang pumuntahan mo, ito'y biyaya lamang ng Diyos na kamtan mo sa pamagitan ng pananampalataya. Nakinig pa po, pali number 1. Wala akong pag-alinangan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos, kinasihin ng Diyos. Okay. Pangalawa, wala akong alinlangan na ang kaligtasan ay what? By grace through faith. Okay? You see, walang paglago, walang kapanatagan, walang kapayapaan kapag ikay may pag-alinlangan sa dalawang bagay ito. Okay, pangatlong bagay. Okay, importante na kaya mong sabihin, no? Nang malakas, I have known that Jesus is coming again. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Listen, importante din yan. Na binubulong mo, binabanggit mo, ipinanalangin mo. Okay, nag-isa? Lord Jesus, come. Come. Importante yan. Nagigising ka sa umaga, Lord, ngayon ka ba darating? Matutulog ka sa gabi, Panginoon, ikaw ba darating habang ako natutulog? Importante pa rin. Maliwanag ba? Amen? Gagawin natin sa kung bakit lagi natin binabanggit. Sa ating preaching, wala ang walilangan. Nagsimula ang Calvary bilang misyon, preaching natin, second coming. And isa, I have no doubt. Christ is coming again. Tawagin siya, like a thief in the night. Alright? And number 4, importante din. Nakain mo sabihin, I have no doubt. Alright? That's God, na ang kalooban Diyos ay perfect. That God's will is the best. Amen? Ani ka ba? Yeah, it is the best. And God will work all things work together. Iwan mo siya? According to Romans 8:28. Iwanag ba? Importante yan. Alright? Na alam mo na ang Diyos ay mayroong purpose, mayroon siyang plano sa buhay mo. Liwanag ba? Liwanag ba? Importante yan sa Christian. Okay? Na hindi ka ignorante sa bagay niyan. Na ang Diyos, alam mo, batid mo, sigurado ka, wala kang alinlangan, na meron siyang layunin, meron siyang plano sa iyong buhay. Amen? Amen siya? Amen? At ang lahat ng mga bagay na nagaganap sa buhay mo, na ipinagkalap ng maranasan mo, lahat ito yung nagkakalakip-lakip, pakitakas, na gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa Diyos na tinawag niya ayon sa kanyang dinanasan. Ano yun siya? Okay. And there is nothing better. Wala nang pinakamahina, wala nang pinakamagaling habang nabubuhay ka than to follow the Lord and to do His will sa iyong buhay. Wala nang pinakadabis dyan. Di wala nang aling po ako? Wala nang pinakamaganda. Wala nang pinakamainang na magagawa ka sa buhay mo than doing God's will. Following the Lord and doing God's will sa iyong buhay. And God's will is what? Perfect. Ipalamin? God's will is what? Perfect. Tuloy po tayo na tayo ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Mapagpala namin Diyos. Mabiyaya namin Diyos. Mahabagin namin Diyos. Ako'y lumalapit. Ako'y nananawagan sa iyo. Upang ikaw patuloy na gumawa sa amin pong kalagitnaan. Panginoon kong Diyos, ako'y patubayan mo na. Bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng boso. Upang maipahayag ko itong sakdal mong kalooban sa iyong mga tupa, sa iyong mga iniibig, sa iyong mga taong tinubos mo ng iyong banal na dugo. Ako na iyong bagang lingkod, lamang kong magpagamit
upang maging kasangkapan mo, upang ipaabot mo sa mga minamahal mo ito ang iyong salita. Maraming pong salamat. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, Amen. Alright, the perfect will of God. Sakdal na kalooban. Ano po? Now, naituro ko sa iyo isa, ano po? Meron dalawang klaseng will of God, di ba? Ano yung isa? Yung perfect will. Yung perfect will, hindi yung reveal. Hayag ito. Hindi ito para itago ng Diyos. Hayag ito, nasa Bible ito. Okay? At pangalawa is what? Yung particular or personal will of God sa buhay mo. Yung personal, no? Okay, for example, no? God's perfect will na ako'y maligtas. You follow me? Ibig sabihin, na ako'y lumago, na ako'y tumalikod sa sanlibutan, mamuhay ng may kabala, yun ang perfect will sa akin ng Diyos. Okay? Pero para maging ako'y naging pastor sa bakit yun ang kanyang particular or personal din sa akin. Nakating magkakaiba? Ano yung isipin? Amen? Amen? Kaya habang ginagawa mo yung perfect will niya, doon naman niya ililid ka para matagpuan mo kung ano yung kanyang particular or personal na kalooban para sa iyo. Nakakita ba ako? Alright, but now, let me say, number one, the perfect will of God is different than yours. Tandaan natin po ito, ha? Okay, the perfect will of God is different than ours. Alright? Ano yung Romans 12 number 2? The perfect will of God. Hindi ito sa iyo, ito'y sa Diyos. Ano yung isa? Ano yung sila? According to verse number 2, no? Okay? Yung pagtalikod mo sa sanlibutan, no? Yung pagbabago ng iyong isipan, no? Ito yung paraan ng Diyos upang yung matuklasan at maranasan kung ano yung kanyang plano sa iyong buhay. Nasa talagang perfect. Alright? Again, Christian, it is God's will, not ours will. Hindi ito yung ating plano, hindi ito yung ating goal. Gaano man kahusay, gaano man kadakila ang iyong layunin sa buhay, isipin mo ulit, God has His way of doing things. Okay? At most of the time, iba ito sa iyong inaakala. Iba ito sa iyong plano sa buhay. Alright? For example, maaring iniisip mo na alam mo kung sino ang iyong magiging asawa. Paliwanag ba? But God's will is perfect. Alright? Maaring iba ang nais niya para po sa iyo. Nakikinig sa akin? Kaya huwag kang basta-basta sabihin na huwag kang basta-basta mapupulin lang. There's no something as falling in love sa isang Kristiyano. Di ba namin isa? Mag-iisip mo na alam mo kung saan ka nitira. But the perfect will of God is different than ours. Okay? Maaaring iniisip mo na ito yung plano mo, ito yung gusto mong maging paglaki mo, pag nakatapos ka. Pero huwag natin kakalimutan, no? The perfect will of God is what? Different than ours. Alright? Tanda ko rin, no? Karamihan sa atin, nung makakilala ka sa Panginoon, may pangarap ka, may ambisyon ka, bago ka ligtas. Pero huwag mong kalimutan, ikaw ay pinili sa halaga, hindi ka na sa iyong sarili. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka? Kaya hindi na ikaw ang dapat na maghari o masunod sa buhay mo, kundi yung Diyos na tumubo sa iyo sapagkat siya na ang nagmamay-ari sa iyo. Naliwanag ko sa akin? Ay, Christian, no? Okay? Patungkol sa magiging asawa, saan ka litira, ano ang gusto mo pag laki mo, pag nakatapos ka, this is Christian, that is your will. Nakikinig kayo?
That is your will. But it is always different. It is always laging iba kaysa sa kalooban ng Diyos para po sa iyo. Mas may kwento yung isang nakasabay namin ni Ate Pinyo sa church. Nung kami mga binatag-dalaga pa. No? Nagpastor siya. No? Una nakita ko ang cross. Nagkita kami. Nag-mission siya sa pila. Dito makan nawala sa pila. Napunta ko saan? Sa bandang Rizal. Doon ko na nakita ko wala sa Rizal. Pero nung mga panahon niya, sabi ka, dito ako tinawag. Dito ako. Okay? Panahon na pangatlong nakita kami na sa Cavite na. Okay? Ang ibig sabihin, minsan tayo, pag tayo hindi mag-iingat, minsan, meron tayong tinatawag na sariling paraan natin to convince ourselves na ito yung the best na ating kapasyahan. Jeremiah 7:9, the heart is what? Deceitful. Amen siya? Amen? Pag hindi ka magiging akala mo sapagkat yun ang gusto mo, yun ang gusto na ng Diyos. No. Nakikatan, the perfect will of God is different than ours. Alright? Hindi ka na sa iyong sarili. Ikaw ay binili sa halaga. Amen? Amen? Kaya pinakadalas mo magkawiswat, submit, surrender. Alright? Okay, magkaroon ka ng prayer, or prayer na Lord, huwag yung kalooban ko, huwag yung kagusto, kundi kung ano ang kagustuhan mo para sa akin. Arinig ba? God's perfect will is knowable. God's perfect will is what? Pagkalakas? Knowable. Pangalawa, probable. Knowable and then probable. Okay? Kaya mong alamin. Pangalawa, kaya mong patunayan. Amen? Kaya mo itong patunayan. Alright? Bakit na mali ang iba? Kasi umiral yung kanyang gusto. Okay? Yung isang kasabay din namin. Nagpastor sa may bunga sa Pasig. Bandang huli, nagpastor sa Taytay. Okay? Bandang huli, nagpastor sa Cavite. Bandang huli, nagkikita Pastor Flores, imbitahin mo naman. Kailan naman ako mag-bibig sa church mo, imbitahin mo naman ako. Totoo. Una ngayon, marami ang programa. Hindi kasi invite. Bakit? Unstable. Alright? Sabi kayo, nasa ka ba ngayon? Ako yung nagpapasok. Ako ngayon, may mission ako ngayon sa Baguio. Ako naman ngayon. Talaga malungkot sapagkat dumating ko sa church noon na yun, 1984, Bible student na siya. Pero until now, wala pa sa church. Okay? No, nahirap ba malaman ang kalawang Diyos? No. Nakikinig sa akin, pero bakit wala sa direksyon? Hindi na. Isang walang problema sa Diyos, ang problema sa tao. God's will is what? Lakas? Knowable. Pangalawa? Probable. Alright? Kasi nakakala natin na mas magaling yung ating mas napakagaling yung plano natin. Mas maranga, mas dakila. Pero kaya ikalimutan, higit na mas marunong ang Diyos kaysa atin. Amen? Minsan gusto na natin, pero hindi pala yung gusto niya. Okay? Pero isang pastor na talagang kilala ko, nasa lutuhan ko. Maraming pagkakataon na siyang naghanga na makaalis sa church. Maraming pagkakataon na siya nag-train ng mga preacher niya. Pinatatayo niya. Nakakagip na talaga, iiwan ko sa kanyang church, ako'y magiging traveling evangelist na naman. Magaling talaga siya. Talagang napakagaling. Anak ko sa kanya. Okay? Pero maraming pagkakataon na nag-train siya, nangiiwan sa simbahan niya. Para siya maging evangelist na lang. Ang kanyang talo ay para bang maging leader of leaders. Nakagip ako? Pastor of pastors. Yun ang kanyang plano.
Okay? Pero sa loob ng maraming taon, no, yung tatlong sinikap niyang pag-iwan ng Diyos, hindi naging successful. Okay? Until now, sa loob ng maraming taon, no, siya pa rin ang ng pastor. Hindi siya makalis-alis. Are you with me? Are you with me? The perfect will of God is what? Different than yours. Okay? And number two, napahalagang atin pong magagawa, no? The perfect will of God is hard. It is hard to be sure. Alright? Okay. Now, Hebrews chapter 10 and verse 36. Okay? Pagdating sa kung ano man ang plano ng Diyos, panawagan ng Diyos, layo ng Diyos na para sa iyo. Okay? Huwag mong isipin, no, na pag ginawa mo o sumunod ka sa panawagan ng Lord, no, ito po'y laging napakadali at very smooth. No. Alright? In Hebrews chapter 10 and verse 36, sabi ng Bible, pakalakas ka, sapagkat kayo'y nangangailangan, okay, hindi ko makita. Ayan, pakalakas nga, sapagkat kayo'y nangangailangan ng what? Pagtitiis upang kung inyong magawa ang alin? Kalooban ng Diyos ay makatanggap kayo ng what? Pangako. Pero kita mo, bago mo matanggap ang pangako, ano muna ang minsan kailangan mong pagdaanan? Magtitiis ka. Maliwanag ba ba kayo? Amen, sir? Amen? May kasabihan si Dr. Kagaw. Nagbasa ko lang yun. Hindi ko si Dr. to. Pero may tama din siya. Success is often hung in the door of opposition. Tama ba yun? Tama yun? Success is often hung in the door of opposition. Tama. Sapagkat maging si Pablo, hindi po ba? Talagang siya po'y talagang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pero madalas siya po'y nakukulong, sasaktan, di ba? Samantalang very willing naman siyang gawin ang panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Alright, now, until now, ganun din. Alright? Most of the time, talagang bago mo, sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, hindi laging madali. Talagang minsan may pagdilis, ganun sakripisyo. Nakikinig ka sa akin? Amen ka siya? Amen? You say, yes, it is much better to do God's will. Tama talaga. Nagawin natin ang kanyang kalooban. Okay? Pero hindi laging madali. Talagang minsan, talagang mayroong tiis na dapat talagang pagdaanan. This information, hindi madali. Na kung magkamisin talikuran mo, yung kasintahan mo, sabagat kung hindi yung pala ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Ay po, di ba naman isa? Nalalo ko lang kasi, nung ako'y bagong Kristiyano pa, nakatagpo ako ng isang prospect, na tinuturuan namin sa Bible study. Nakikinig siya, during that time, may girlfriend na siya. At yung girlfriend niya, madalas pag pinupuntahan namin, nakundi sa bahay nila. But in time, nabalitaan namin, nasa hospital siya sapagkat hinold up siya, sinaksak siya, at sinakal siya, at talagang papatayin siya. Hinold up siya sa talagang ginagpas niya. Pinuntahan namin, nakasurvive, at binabantay siya ng kanyang girlfriend doon. Inaalagaan siya. Nung siya'y gumaling, nabaptize, kasi saved na, nabaptize siya. At habang siya'y faithfully na nag-church, minsan yung kanyang girlfriend ay sasama niya, pero hindi naging consistent. Okay? Pero lumana po siya, hindi po siya. Hanggang sa bandang muli ay inilig siya ng Panginoon sa isang faithful na member ng church na yun.
Alam niyo? Nang hindi madali nangyari. Okay? Sapagkat nakita niya, hindi ito ang kalooban niya sa kanya, bagamat matagal silang may relasyon, inilagaan siya kung siya inalis na sa ospital, pero masakit, pero pinalikuran niya. Sapagkat nalaman ito ang gusto ng Diyos sa akin. Naging magkasama sila, naging matagumpay siya. Alright? Ngayon, very thankful sila na manggagawa ng Panginoon. Iba lang Diyos yan. Kaya yes, this is much better to do God's will kaysa doon sa ating sariling kalooban. Alright? Huwag natin kalimutan, alam ng Diyos ang nahigit kung anong mabuti para po sa atin. Okay? It's hard. Kaligulan kung mayroon ka mang magandang trabaho. No? Na doon ka kumikita. Okay? Kung ikaw kung tawagin ka ng Lord, alam natin, si Dr. Gisalba, pastor ng pinakamalaking Bible Baptist Church sa Pilipinas. Pastor siya sa Cebu City ng pinakamalaking Bible Baptist sa buong Pilipinas. Dati siya doktor siya talaga. Alright? Naging manggagawa ni Dr. Hughes, missionary. Alright? Isang araw, Sunday morning, nag-invitation ng pastor kung sino tinatawag ng Diyos. Sino yung handang magsuko ng buhay sa Lord? Nagulat yung kanyang asawa. Nakakaya tumayo yung kanyang mister at nagpurad lumuhod. Pag-uwi ng bahay, walang tibuan. Sabi niya, tinatawag ako ng Diyos. Nakikinig niya sa akin? Sabi ng misis niya, how about me? How about your family? Sagot ni Dr. Arnie Gisalba, how about God? Tari yun Pinalikuhan niya yung kanyang pagiging doktor. Ngayon, naging pastor siya sa loob ng 40 years ng malaking Bible Baptist siya. Arin, even pastor, maliwa. Di ba? Mag-i-engineer dapat yan eh. Pero kita tinawag ng Diyos. Hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. But higit na mas mainam. Amen, Krishna? Kaya pangatlo, the perfect will of God is this. The perfect will of God is the best. In Romans 12 verse number 2, Bible says verse number 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and what? Perfect will of God. Alam mo? You see? The perfect will of God is the best. Alright? Ano ba? It is good. Ito yung mabuti para sa iyo. Alright? God knows the best. He knows the best way to raise our family. Hindi ba? Amen? Mas higit niyang alam. Okay? Kung ano pinakamabuting paraan. Okay? Upang ating i-raise ang ating pamilya. Naliwanag ba? Siya nagturo. Anong the best way? Hindi yung gender partner, hindi what? Involvement. Ano yung pangalawa? Okay? Giving command. Alam ang ibig sa akin? Involvement. Alright? At magulang ang ibigin ng command. Alright? Sabi ng isang nabasa ko, tama na sabi siya. No? Okay? Kung tayo magulang, ay hindi yung ibigin ng command sa ating mga anak, ang sanlibutan ang bibigyan ng command sa kanila, palayo sa Panginoon. Are you with me? Amen? The perfect will of God is the best. Alright? Alam ng Diyos, paano ma-overcome ang depression? Paano ma-overcome depression? Anong paraan? First Thessalonians 5:18. Pakalakas. In everything, give thanks. Amen? For this is the will of God. Amen? Alam din ng Panginoon how to find partner in life.
Online dating? Eh, sabi ko, wala sana may iba akong yung people na nai-involve sa blind date. Wala sana. Baka mag-blind ka nga. Wala sana. Wala talagang tawa eh. Wala blind date. Alam mo lang, bakit ito ang pag-army? Meron tayo mga dumadalo ng mga taga-santuanan ng Sentral. Ayaw ko lang ako nag-negosyo. Mga dalaga yung mga negosyo doon. Makakalit na tumaan yung araw yung mga sila. Yung araw. Hindi, hanggang ngayon. Ay, nasa mo siya. Yung mga dumadalo dalaga kayo. Yung mga binadagdamag sa atin, kung siya ka ng army, yung mga dalaga tayo. Nagdala yung binadagdamag binadagdamag. Yung makasama mga barkada, yung pala, ang tawag doon, kinaano yung ating mga dalaga, pinapaligawan. Ngayon ang tawag doon, nilareto, pinusap ko, nilareto yung mga membro ko dito, sumura yan. Yung kanang yung mga membro ko dito. God knows the best way to find partner in life. Anong paraan? Serving the Lord. Anong parang malakas? Serving the Lord. Okay. Preacher ako lang sa Bible study. Okay, hindi pa kami hindi ko pa gano'n kila sa atin. Dumating sa atin yung sa buhay ko. Nag-board sa Bible study. Doon kami nagkakalit. Amen? Pinagtagpo kami ng Panginoon. Amen? Pinagtagpo niya. Okay, from south, north or south ang gano'n. Yan ang isa. Kaya huwag kayo mag-alala. Maglingkod kayo, magtapag kayo sa Diyos, at matatagpuan mo ang kanyang kalooban para sa iyo. Okay? And God knows the best way to grow the church. Nakikinig kayo? How to grow the church. Paano mag-grow ang church? Paano mag-grow? Soul winning and evangelism. Amen, isa? Amen, soul winning and evangelism. Alright? Kasi yung church, hindi ba? Growing yung ating church. Maliwanag ba? Growing. Kasi yung sanong bato, ang lumba, ang ating andito, growing yung ating church. Bagay yung ating church na nag-growing. Amen, isa? Lumalag ko. Alright? Nakakailan taon na tayo. Hindi ko kayo, mabanggit ko lang, no? Sa Suknaw, nakita ko at nababanggit naman din ng ilang pastor na bihirang pastor ang nakakasurvive na magpastor sa loob ng 20-30 years sa isang church na. Bihira. Okay? Bihira. Hindi talaga makasurvive, hindi makatagal. Dahil higit kapag ang pastor ay naging habit niya, nakikinig ka sa akin? Naging ugali niya, ang lagi lang parang nag-i-ispriya sa miyembro, ano kayo ginagawa nila kalakuhan? Nakikinig ka sa akin? Naghahanap lagi, ano kayo ginagawa nila kasalanan? Kasi naman magpupunta kayo. Hindi ka makakasurvive, no? Okay, gising ka pa rin. Sabi ng isang pastor sa akin, ano ba sa Flores? Ayoko sana ng Facebook, pero ako yung nagbukas ng Facebook para malaman ko kung anong pinagkalagawa ng mga yung people ko. Totoo yan! Totoo yan! Sabi ko, ano yan tayo? Inawa na siya, parang mali. Okay? Imagine, hindi niya naisip na pwedeng yung mga membro mo gumawa ng dalawa ka. Yung isa, kasali ka. Yung isa, hindi kasali. Totoo, hindi ba? Okay, listen, marami lang yung people dito, hindi ako friend. Pero kung sa inyo, pastor mo, hindi mo friend. Bakit ka? Isipin mo na ito. Okay, so yun daw, para gumanang yung parang ginagawa. Now, kaya sabi ng isang pastor, si Pastor Group, tuwing preaching, lagi na lang may pinagagalitan. Ako yung bakit? Laging galit. Okay? Alam niyo,
2022, namatay siya. At ang masakit, nung mawala siya, pati mga anak, nawala sa Diyos. Hirap, pagka naging habit mo, lagi mong kayo ginagawa ng kalokohan. Hirap. Okay? Hindi ko mag-i-enjoy sa ministry, hindi ko tatagal. Diba mo siya? Okay. Yung bahay, yung tahan mo, magiging parang kala mo puno na rin. At ang asawa mo, high blood lagi. Kasi sumbo mo. Eh, ba nila? Kakatanggap ng subo. Sabi ba, Timothy, preach the word. Be instant, in season, and out of season. Are you loving yourself? Amen? Amen? Preach the word. And in preaching, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come that we will not endure some doctrine. Preach the word. Preach the word. The word of God is weak and powerful and sharper than any two-edged sword. John 3. Okay. Now you are clean through the word which I speak unto you. John 17. Sanctify them through thy word. Thy word is truth. Mas ngayon ang salita ng Diyos kaysa ispiyahan ko kayo. Hindi naman ako nagtatawa ng buhay Diyos eh. And in preaching, teach, rebuke, and then give them warning. Pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig, hinahampas yung tuloy ng anak. Kasi kung mapagkasalang kong masama ka ngayon, mapapalo ko ba kayo? Ano magagawa ko sa inyo? O visit ako sa iyo? Tama? Diyos ang gagawa sa iyo. Kung talaga save ka. Mag-warning ako. What you sow, you will reap. Amen? So na-enjoy kayo pagpapastor ko. At yung asawa ko, nagbublong parang rose. Hindi yung nakasimangot at malungkot. Kasi kala mong loko-loko ka. Are you with me? In 1 Peter 5:2, sabi ng Panginoon, Pastor, feed the flock. Pakanin mo mga tupa. Pag mo sila espiyan, pakanin mo. Amen? Yun ang babutan ganyan kasi be patient. Kasi hindi pa naglalago. Nakikinig ka sa akin? Okay? Nakikinig sa akin? Okay. Hindi natin pinutuloy. Hindi tayo nagpapabaya. Amen? Hindi tayo nagpapabaya. Okay, ibigay mo yung salita. Tama? Okay, kaya sa naman, siya ang responsable sa Diyos. Kasi ituro ko ito, hindi ko naman pinagawin mo. So ay mong gawin, ikaw managot sa Panginoon. Amen? Kasi kung talagang gusto mong gawin, kahit anong gawin ito, gigil siya, gagawin mo yan eh. Amen? Hindi mo tayo lagi magkasama. Alam mo, talihan kita. Nakikinig kayo? Amen? Gusto mo yung espiya, maganda nasawi. Nakikinig ka sa akin, at hindi mo enjoy. Laging galit. Bluetooth disconnected. Bakit mo disconnect? Wala na, hindi mo makontak, wala na. Amen? In preaching, turuan ko, kayo mga nanay, okay? Help me to lead your children. Kayo mga young people, help me. Namapastoron ko kayo na ako'y enthusiastic, masaya. Oo, kung laging nakakakita ng kawalangan mo, hindi ako kayo. Ang preaching ko, hindi ka ba rin kapakilala? Punong-puno ng God, baka mamulang ko pa kayo. Ano ba ito? Hebrews 13:7. Hebrews 13:7.
kung nagagalit ay sumbong yung pastor. Pasensya ka na kapatid. Hindi ko lang binigay yung pangalan mo. Hindi ka binigay. Ang mga pastor binigay. Amos 13:7. Amos 13:7, nakita niyo po. Verse number 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Now notice verse number 17. Okay, ano sa verse 17? Oh yes, can I just think? Obey them that have the rule over you, and submit yourself, for they watch for your souls, as they must give account, that they may do it with what? With joy, and not with what? Grief, for that is what? Unprofitable for you. Ito mo? Kung pinapastoran kita, kayo, na ako'y puno-puno ng galit at inis, hindi ako magiging kapakin-pakinabang sa inyo. Amen? Pero kung tatay ako dito, masigla ako, nag-aaway ako, ibalin, amen, may power ng Diyos, kapakin-pakinabang na, di ba natutubo ka? Ibalin, kaya nga, pagtutulungan yun eh. Amen? Kung mag-rebuke man ako, di ba, magturo ako para sa people, kailangan ko yung mga magulang na may suporta ako. Tama si pastor. Doon ako kaganap eh. Amen? Simula din tulong sa akin yung people. Tanggap niyo yung tinuturo ko. Amen? Magalit kayo, magtampo kayo kung yung tinuturo ko wala sa Bible. Hindi ko wala. Pero kung nandyan, malaki pananagot ako sa Diyos. Hindi ka sa aking mananagot. Sa Diyos ka mananagot. Ibalin, ang pananagot ako kung hindi ako magturo sa iyo. At matakot ako sa iyo. Yun ang pananagutan ko. Pero ituro ko ng karadyohan, kaya sinasabi ng Bible eh. Oh. Amen? Amen? Ito nakita ko sa loob ng 31 years. Ganito tayo. Ganito tayo. Kung ginawa ng Diyos, siya nagbibigyan ng tao sa atin. You see? So God knows the best way to grow the church. Amen? So winning in what? Bible preaching. So winning in Bible preaching. Alright? Now, why is God's way better than ours? Because God knows everything. Amen? God knows everything. Walang nalilihim sa Kanya. Alright? Sa Kanya ka mananagot. Okay? Kung sundin mo yung sinasabi ko sa pagkira sa Bible, okay, blessings sa'yo. Kung sumayin mo, Diyos ang sinuwayin mo. Amen? Amen? At tanda mo rin, hindi pinapalampas ng Diyos. Okay? Hindi pinapalampas. Walang anak ng Diyos na hindi pinapalok ng Panginoon. And number 4, the perfect will of God can be found and fulfilled in your life. Sabi ko kanina, God's perfect will is knowable and probable. Alright? Now, God's perfect will is what? Ang sabi mo, it is what? Knowable and what? Probable. For example, for all people to be saved. Tama? Tama, please? Amen? For all people to be saved. Walang pinili ang Diyos. Okay? Walang itinalaga ang Diyos na mapunta ng impyerno. Ang kanyang kalooban is what? Ang tao ay maligtas. 2 Peter 3:9. Maliwanag ba? Amen? God did not make hell for man. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Maliwanag? Pero ang tao na pupunta ng impyerno sapagkat kanyang nireject ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon.
perfect will is for all people to be saved. Alright? And God's perfect will is what? Number 2, for His people to be sanctified. To be sanctified. Tandaan natin po ito. Ano yung pangalawa? Nasakdal ng kalooban na ang kayong mga tayuan, maging what? Sanctified. Ano yung sanctified? Meron silang what? Clean living. Malinis na mamumuhay. Maliwanag ba? Walang bisyo. Amen? Amen? Walang fornication, walang adultery, kundi what? Sanctified life. Buhay na may kalinisan. Yun ang kanyang kalooban. Nais ng Lord na tayong ating katawan ay magiging what? Vessel unto honor. Karapat-dapat sa nagmamay-ari. Yun yung kanyang kalooban. Okay? Yan kita ang ating mga YB, pinuturuan natin to flee from youthful lust. Aliwanag ba? Ito natin yung before. Okay? Okay, lumayo kayo, tumakas kayo sa pita ng kabataan, sa kapusukan. Amen, Krista? Amen? Aliwanag ba? Okay, mga yawan natin, ang gaganda ng itsura, ang gaganda ng damit. Ako na, paglabas mo. Para ba yung Muslim na nag-rebelde? Mga Muslim ka? Umatay na si Rumi. Ano yung pangalan eh? Short na lang. Tapos ako, guhit na lang kayo. Huwag sa dito. Kasi talagang ganda na mahahaba. Kapag napasok ito, nakay pakadala. Pupunta kami doon. Next time. Amen? Hindi kayo sa akin na sa Diyos kayo na. Okay? God's will is for His will to be sanctified. May buhay na may kabanalan. 2 Timothy 2 and verse 21. Okay? Kasi agad kayo sa ito yung God's perfect will. At yung itong God's perfect will ay ipinamumuhay mo. Okay? Ipinamumuhay mo. Malalaman mo na rin yung kanyang particular will sa buhay mo. Alright? Hindi mga nakasulat. Okay? Pero hindi nakasulat sa Biblia kung ikaw ay gusto niyo maging engineer, doktor, at kung sino maging asawa, hindi nakasulat. Naniwalag ba? Naniwalag ba? Pero yung nakasulat ay gagawin mo, yung particular, yung person, ipapabatid niya sa iyo. Alright? You see? So God's perfect will is what? For all people to be saved. So win them. Amen? Win them. Share, give them the gospel. Ano yung pangalawa? Pakinakas, kung ang sino man ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlan ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nakahanda sa lahat ng gawa, mabuti. Yung may-ari si Kristo, siya ang mangyari. Ikaw yung sisidlan. Ikaw yung vessel. Na ibig na maging vessel unto honor, sanctified, worthy for the master's use. Amen? Ibig niyang malinis ka. Okay? Yung puso, yung isipan, ibig niyang malinis ka. Dito ang isang talaga, bagamat lagi ka na, visit ka ang matakin, visit ka nakagayon, pas na yung gusto mo sa airport, ay ito matakin niya. Aging binabagay ko sa airport, visit ka. Kaya lang nakita ko, isa nyo din ang hindi ng medyo ng marami. Kahit nga ako eh. Misa sabi mo magtatanong dapat ako natin. Bakit bisa nyo naman? Wala naman ako interest. Test what did you doctor? Test po. Pero ano dapat? Pero
may kakaedad. Hindi ba daan mo? Ayun na. Testosterone. Testosterone. Nagubat ako ng kasi maraming mga FB na mga churches, na pastor, churches, active yung kanila eh. Active. Okay, pinakikita yung gawain nila. Alright? Updated, Pero may mga nakasihit na tanong. Baka hindi kaya yung ginang-check ng church ko eh, may ganito lang. Di pa alam niya siya. Kaya di pa alam niya sa akin, baka may interesado sa testosterone. Bisa may mga baby na gano'n. Hindi ka ito nakikita ng pastor. Baka yung akin may gano'n, hindi ko nakikita. Baka iba yung tingin ko, iba yung tingin yung nasa labas. Na kung sa akin may lumalabas, paano pa kaya sa inyo? Paano kaya sa inyo? Paano kaya sa mga young tatay, young people, ano kaya sa inyo? So God's perfect will is for His people to be something. Okay? Young people, play also youthful lust. Amen? Tumakas ka, lumayo ka. Sa pita ng kabataan. Be teachable. Iba namin, be teachable. Amen? Humble, meek. Tinuloy tayo manamit ng maayos. Maliwanag ba? Tahimik ba? Isang bagay, isang makinig po kayo din, pati sa inyo lugar ko. Isang bagay. Huwag niyong kalimutan, ang Calvary Bible Baptist Santa Cruz ay Mother Church na. Nakikinig ka sa akin? May anak tayo sa Lumban. Di ba namin? Aktibo sila. May mga anak tayo sa Angeles. Nakikinig ka sa akin? Mga ganyan tayo. May mga anak tayo sa Taguig. Nakatingin sila sa atin. Nakikinig kayo? Nakatingin sila sa atin. Okay? Nakikita na yung pinagkagawa mo. Doon sa Facebook mo. Yung mga picture nyo, nakikita nila. Nakikinig ka sa akin? Sa ayon sa gusto, tinitingala kayo. Alright? Mataas ang pagtingin nila sa inyo kahit bata kayo dito. Nakunin mo ba ako? Kaya nga, ang sabi ni Pablo kay Timothy, be thou an example for the believers in word, in conversation, in faith. Naging galing ba tayo sa kanila? Amen kasi, maliwan niyo ba ako? Naging galing ba tayo sa kanila? Okay. God's perfect will is for His people to be thankful. Na mapagpasalamat. Ano pa? For His people to be soul winner. For His people to be ready for the coming of the Lord. Okay, ito yung kanyang perfect will. Ano yan? To be soul winner. Panglima, for His people to be what? Oh, is it perfect will niya? Ibig ng Lord. Makita niya. No? Kalooban niya na tayo na kanyang matagpuan, nakahanda at naghihintay sa kanyang muling pagparito. Alright? Ika-anim, no, for His people to give faithfully and generously sa kanyang gawain. God's perfect will yan. Kabilit lang ni Pablo, no, God, loving and cheerful. Yes, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Alright? Kaya kung ibig mo matutuhan mo yung kanyang particular will, yung kanyang personal na kalooban sa iyo, itong reveal, itong perfect will na ito, isabuhay mo at gagawin yung kanya upang matagpuan mo yung kanyang personal, particular na kalooban, panawagan, ayun para sa buhay mo. Amen, isa? Amen?
perfect will is knowable and probable. Alright? But number 5, ito yung warning. Ano po man, the perfect will of God can be missed. The perfect will of God can be missed. Maaaring mangyari na yung kanyang sakdal na kalooban sa iyo, hindi mo magawa. Okay? Hindi mo matagpuan. Alright? In Psalm 78, verse number 40 hanggang 41. Isipin ko dyan. Hindi ba perfect will ng Diyos ng Israel ay madala niya sa lupang pangako? Tama ba ako? Tama ba? Bakit? Bakit tinawag ng si Moses upang ilabas ang Israel sa Egypt? Saan gusto ng Diyos sila mapunta? Pakalakas? Saan sila dadalhin ng Diyos? Pakalakas? Sa Kanaan na tinatawag ng promise land, lupa na binubukan na ng what? Ng what? Milk and honey. Okay? So yung Kanaan, yung promise land, the land, Lord, yun ang perfect will nila ng Diyos sa kanila. Tama? Tama ba? Pero, ang nangyari, dumating ang time, okay? Mula 20 anyos pataas, hindi makapapasok sa promise land. Ano ba? They missed that promise. They missed the perfect will of God. Kaya natin? 78 verse 40. Kay dalas na naghimaksik nila laban sa kanya sa ilang at pinagpanglaw nila siya sa ilang. Okay? Kasi yung Diyos ang binabanggit dito. Binigyan nila ng kapigalian. Nagrib ang Diyos sa kanilang inugali sa Panginoon. Number 41. Number 41. At sila'y nagsibalik uli at tinukso ang Diyos at minungkahi ang banal ng Israel. Ginalit nila ang Panginoon. So, hindi sila nakapasok sa promise land. Bagamat yung promise land, ang perfect will ng Diyos sa kanila, hindi nakapasok ang 20 years old pataas. Ilang pasok? Million sila. Lahat ng nakalabas sa Egypt, hindi pinapasok. Maliban kay Caleb at Joshua at yung mga bata. Pero yung mga mature, hindi nakapasok. They missed the promise land. So, ganun din tayo kabalid. Ganun din tayo. Maaaring mamiss mo yung Diyos. Alright? Sa anong paraan? Okay? We easily miss the perfect will of God. Number 1, when we become selfish and self-centered. Naman pa ako? Paano mo miss? When you become what? Kapag naging makasarili ka. Amen? At ang iniisip mo naman lagi ay yung pangsarili mo. Self-centered. Amen? Amen? Kapuntot na rin yung stubborn, rebellious. Yung gusto mo lang ang gusto mo. Yung gusto mo, yun lang gusto mo. Nakimaliwanag ba? Ayaw mong makinig. Isa ko yung bawal yung ginagawa mo, yung pinapagawa, ayaw mong gawin. Kaya kayo, self-centered. Pangalawa, when you neglect to pray and to seek God's will. Okay? Hindi ka prayerful. Okay? At wala kang interest na alamin kung ano yung kanyang kalooban na makikita mo naman sa kanyang salita. Kaya kung hindi mo talagang matagpuan ang kalooban, read the book, read the Bible. Amen, isa? Amen? Then makinig ka sa preaching. Amen? Then sa sarili mo, sarili mo yung kasulatan, makikita mo ng maliwanag eh. Alright? But when you neglect to pray and to seek God's will sa iyong buhay, you will miss the perfect will of God. Maliwanag po ba sa atin? Tatlo lang yan. Tatlo lang ikatlo. Okay? Paano mangyayari? Para ma-miss mo ang perfect will ng Diyos. Pangatlong bagay, when we are at war with church members. Okay? Kaya nga, lagi mo di ba, hindi dapat na sa church nag-aaway-aaway tayo.
Hindi dapat na may member tayo na nagtatanim ka ng galit, tampo sa mga miyembro dito. Huwag mangyari. Amen, Christian? Amen? Minsan, napagalitan ko yung miyembro, napagsabihan ko, pero hindi ako galit sa iyo. Amen? Huwag ka rin magagalit sa akin. Pag nagalit ka sa akin, nagtampo ka sa bigas. Tama ba? Bakit ka nagtampo sa amin? Amen? Ako, dinurado ako. Ewan ko sa iyo. Epic ka na ano. Ako'y dinurado. Ano yung pangatlo? Para ma-miss yung perfect will of God. Ano pangatlo pakalakas? Will you have what? Okay. Tinuturing niyang kaaway yung church, yung mga miyembro. Bakit? Nagagalit sila kapag nasasaway sila. Nakikinig kayo? Amen? Nagagalit kasi nasasaway. Na pagsasabihin, hindi kinukulit. Huwag kang magalit. Amen siya? Kung mapagsabihan ka, para kanino ba yun? Para sa iyo, hindi ba? Amen? Para sa iyo, okay, para sa anak mo, tama? Yung sabi ng isang pastor, mga magulang, help me to rear your children. Baka ako na lamang ang nakikinig nila sapagat ayaw makinig sa'yo. Ako na lang sana, kaso, nasisiraan mo ko sa iyong mga anak. Paano pag matutulungan kita? Ano ba? Isip ko ito, they miss the promise na bunga ng kanilang pagiging selfish at kanilang galit pa kay Moses na namuno sa kanila. Alright? Okay, Christian, there is nothing better to do. There is nothing better to do habang nabubuhay na than to follow the Lord doing His will. Amen, Christian? Doing His will. Alright? And as you do, as you follow the Lord, doing His will, yes, i-delete ka naman niya para matagpuan mo yung kanyang partikular at personal na kalooban sa buhay mo. Amen, Christian? Amen? Nagtanong, interesado ka ba? Nais mo bang matagpuan yung kanyang personal na kalooban sa'yo? Kung interesado ka, gawin mo yung kanyang perfect way. Maliwanag ba? At hindi naman mahirap. Ang Bible nga, di ba? Okay, ang lahat ng kanyang kautusan, hindi naman mabigat. Amen? Noobo and pulubo. Alright? And as you do God's will, panghawakan mo yung Romans 8:28. That all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His what? Yes, according to His purpose. Okay? Don't forget, meron siyang layunin sa buhay mo. Meron siyang plano para sa iyo. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. At alam mo na kanyang plano, layunin sa buhay mo, matatagpuan mo, malalaman mo at ipapaalam sa'yo. Hindi para itago yun eh. Isumalaman mo. Alright? At ang kanyang paraan para malaman mo, ang kanyang paraan, gawin mo yung kanyang